24/7 na EDSA Rehabilitation Program ng DPWH nagsimula na. Layunin ng proyekto na mapabuti ang daloy ng trapiko at kaligtasan ng mga motorista at pedestrian sa pangunahing kalsada ng Metro Manila. Jim Teano para sa balita. Kasabay ng mahabang bakasyon ngayong Abril, sinimula na ng DPWH ang 24/7 na rehabilitasyon sa mga piling bahagi ng EDSA. Pasado alas 10 ng gabi, nang personal na nag-inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon kasamang ilang mga opisyal ng ahensya. Unang sinuri ang ginagawang sidewalk at bike lanes mula Estrella hanggang Buendia southbound sa Makati. Ang nasabing proyekto ay nasa 0.17 meters ang taas at may lapad na 2.8 meters para maging ligtas at komportable sa mga pedestrian at siklista. Yung mga sidewalk, kanina dinaanan ko yung ginagawa nila from Estrella to Buendia para lang masigurado natin na tama yung lapad. Nakita natin mukhang kulang. So kailangan laparan pa natin kasi lalo na yung may mga posting malalaki, nakita nyo na wala naman tayong magagawa na doon, hindi na natin mauurong. Kailangan laparan pa natin lalo para magkasya talaga yung mga pedestrian natin tsaka yung mga bisikleta natin. Tiniyak naman ng ahensya na hindi maaapektuhan ang bilang ng mga lane para sa mga sasakyan habang isinasigawa ang proyekto. Hindi naman natin kung iko-kompromiso yung number of lanes natin para sa mga sasakyan. So, nag-aano pa tayo ngayon? Nagka-calibrate pa tayo. Sa ilalim naman ng Kalayaan Flyover, pinatatanggal ang mga concrete barrier na itinuturing na delikado sa mga motorista. Pagka talagang tama yung paggamit ng pera, makikita mo sa labas ng quality ng trabaho. Tsaka mabilis, no? Ayon sa DPWH, tatagal hanggang Hulyo ang Phase 1 ng EDSA Rehabilitation na pinondohan ng gobyerno ng halos 1.2 billion pesos. Layunin ng proyekto na mapaganda ang biyahe ng ating mga motorista sa isa sa pinakamahalagang kalsada sa Metro Manila. Ininspeksyon din ng kalihim ang Magallanes Flyover southbound na pansamantalang isinara upang bigyang daan ang pagsasaayos ito, pati na ang mga bahagi ng tramo sa Pasay City. Matagal na kasing may problema dun sa mga dugtungan doon. So, kailangan lang matapos, sabi ko, by Sunday. Para pagdating ng Lunes, talagang clear na tayo. Tapos, itong mga maliit na bagay, tulad ng mga lane markings, pinapatapos na rin natin lahat. Sa kabuuan, nasa 70% na ang progreso ng ilang bahagi ng proyekto, habang inaasahang mapapabilis pa ito sa pamamagitan ng 24/7 na trabaho. Jim Tejano para sa 100% Balita.